Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating ilalahad at bibigyang patutuo sa pamamagitan ng mga talatang kalunungang galing sa banal na kasulatan. Tayo ang tunay na lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na Israel. Kaya tayo ang Israelitang hintil sa buong mundo. Umpisa nating basahin ang patutuo sa sinabi ng Diyos Ama sa panahon niya. Basahin natin ang Isaias 43 talatang 5. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Mapapansin natin sa talatang ito na may kausap ang Diyos Ama. Sino tong sinabi niya na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo? Akyat po tayo ng talata para maliwanagan natin kung sino itong sinabihan niya huwag kang matakot. Basahin natin ang talatang 4. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking iniibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Sa pangungusap ng Diyos Ama sa talatang ito ay nagkasala ang taong ito sa kanyang paningin. Kaya binigyan niya ng pinakatubos at bayan na pinakatubos sa kanyang buhay. Alamin na natin kung sino itong tinutukoy ng Diyos Ama na taong nagkasala ngunit sa kanyang paningin ay mahalaga pa rin sa kanya. Basahin natin ang Isaias 43 talatang 1. Ngunit ngayoy ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Maliwanag sa mga talata na ang kausap ng Ama ay si Jacob na Israel. Tandaan natin na si Jacob na Israel ay pangatlong henerasyong lahi ni Abraham. Ngunit ano nga bang pagkakasala ang nagawa ng mga lahi ni Jacob na Israel sa Diyos Ama? Basahin natin ang Isaias 42 talatang 17. Sila'y mga papaulong, sila'y mga papayang mainam na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, kayo'y aming mga Diyos. Ito pala ang dahilan kaya nagkasala ang lahing Israel. Sila'y sumamba sa Diyos-Diyusan. Ito pala ang dahilan kaya pala tumalikod ang Diyos Ama sa lahing Israel. Ngunit meron akong gustong ipapansin sa inyo sa mga kapanalig sa sinabi ng Diyos Ama sa Isaias 43 talatang 5. Ating himayin at unawaing mabuti ang bawat salitang binitawan ng Diyos Ama sa talatang ito. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Pansinin po ninyo ang salita ng Diyos Ama, mula sa silanganan. Ano bang ibig sabihin ng mula sa ibang kahulugan sa Tagalog? Sa ibang kahulugan ay pinagmulan, pinanggalingan, pinagsimulan, at simula. Bakit sinabi ng Ama sa talata, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan?
Ibig sabihin, alam na ng Diyos Ama na may lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na Israel sa malayong silangan. Dahil kung wala pang lahi na nagsimula doon sa malayong silangan, di dapat ang sinabi ng Ama, aking dadalhin ang lahing ito mula rito sa gitnang silangan papuntang malayong silangan. Dahil sa panahong ito, ang Diyos Ama at si Jacob ay nasa gitnang silangan. At hindi natin pwedeng ipalagay na ang Diyos ay nagkamali nang sabihin niyang dadalhin ko ang iyong lahi mula sa silanganan. Dahil siya ay Diyos na tapat at pawang katotohanan ang kanyang sinasabi. Kaya nga nang sinabi niya sa talatang 5 kay Jacob na Israel na huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silangan, ay pinatutunayan lang ng Diyos Ama na may lahi na sa malayong silangan, lahing Abraham, Isaac at Jacob na Israel. Sa mga talatang binasa natin ay hindi man lang ginamit ng Diyos Ama ang salitang gitnang silangan, kundi ang ginamit niya ay malayong silangan. Hindi niya sinabi kay Jacob na Israel na dadalhin ko itong lahi mo mula rito sa gitnang silangan papuntang malayong silangan. Kaya nangangahulugan na bago pa man sabihin ng Ama na dadalhin niya ang lahi ni Israel mula sa silangan, ay mayroon ng lahing namumuhay sa malayong silangan. At ang magpapatunay ng lahat na yan ay ang kanyang lolo na si Abraham. Si Jacob na Israel ay apo ni Abraham at pangatlong lahing henerasyon niya. Tandaan natin na si Abraham ang unang taong pinagpala ng Diyos Ama. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay maging isang kapalaran. Sa ibang tao marahil, ang pagkakaalam nila, ang anak lang ni Abraham ay si Isaac at si Ismael. Si Isaac na pinagmulan ng lahing Jacob at Huda na pinagmulan ng mga Hudyo. At si Ismael ay pinaniniwalaan ng iba na lahing pinagmulan ng Muslim. Ngunit ligid sa marami na si Abraham nang namatay si Sarah na kanyang asawa ay nagkaroon ng maraming asawa at nagkaroon ng maraming anak sa iba't ibang kanyang asawa. At itong marami niyang anak na to sa kanyang mga maraming naging asawa ang ating naging lahi dito sa malayong silangan. Basahin na po natin ang talatang magpapatunay na tayo ay lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na Israel. Ating unawaing mabuti at pag-aaralan ang bawat salita. Ating basahin ang Genesis 25 talatang 6. Datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob, at samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. Napakaliwanag po sa talatang nabasa natin ng mga anak niya sa mga naging babae niya ay inilayo niya sa gitnang silangan at pinapunta niya sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. Maliwanag po na dito dalawang beses pang binanggit, dakong silanganan sa lupaing silanganan. Ano ho ba ang silanganan sa Ingles? Di ba Far East? Inilagyan pa ng dako sa unahan, di malayong silangan. Paano tayo nakakatiyak
na ang malayong silangan na binabanggit dyan sa talatang yan ay ang Pilipinas. Pag-aralan natin ang ating mapa. Tayo ay mga pulo ng dagat. At tayo rin ang mga wakas ng lupa. Ang bansang Pilipinas, ang kalupaan ay putol-putol, puro tubig ang hangganan. Tignan natin ang mga katabi nating bansa sa Asia. Ang China, buong buo ang lupa, ni walang katubigang pumutol sa lupa nila. Ang Thailand ay konektado sa lupa ng Cambodia at Vietnam. Ang Malaysia ay buo din. Ang Taiwan na hiwalay ng konting katubigan ay buo siya. Walang hati ang kanyang lupa. Tanging Pilipinas lamang ang hiwa-hiwalay ang lupa at pulo-pulo. Kaya ito ang mga wakas ng lupa. Kaya nga ang Pilipinas ang bansang pinagpala sa huling araw. Basahin natin ang Galatia 3, talatang 14. Upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus. Bakit sinabi sa talata na sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham? Dahil tayo ang binhi ni Abraham sa mga anak niya. Marami po dahil sa mga anak niya ang ginamit na salita. Ito yung mga anak niya sa mga naging babae niya matapos mamatay ni Sarah. At ito nga yung binasa natin sa Genesis 25, talatang 6 kanina. Inilayo niya sa anak niyang si Isaac at pinapunta niya sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. Maliwanag na sa mga anak niya, sa mga naging mga babae niya, kumalat ang binhi ni Abraham, ang lahi ni Abraham, sa buong lupaing malayong silangang Asia. At ang Pilipinas ang kinahantungan ng pagpapala ng Diyos sapagkat sa buong Asia tayo ang laganap ang Kristyanismo. Kaya tayo ang tunay na lahi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ng Israel. Kaya tayo ang Israelitang hintil sa buong mundo. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imahe ng mga pinatutungkulan. God bless us to all.